Mas gusto ko dito kasi wala masyadong tao and parang private life, gano'n. Of course, hindi kayo pwedeng umuwi ng Boracay. Mali yun. Summer vibes is in the air na talaga at ramdam na natin ang init ng panahon. Tinatawag ka na ba ng nature? Kaya saan pa ba ang takbuhan kundi sa paborito nating bakasyonan, ang isla ng Boracay. Bukod sa napakagandang white sand beach ng Boracay at mga exciting activities dito, isa talaga sa pinakabinabalik-balikan ng mga turista ay ang world-class hospitality. Welcome to Boracay. Welcome to Boracay! Pagdating mo pa lang sa Boracay, ramdam mo na agad ang mainit na pagtanggap ng mga tao rito. Palagi silang maingiti at handang tumulong. Pag first timer po, mas maganda yung island hopping po. Sa aking pagbabalik dito, susubok naman tayo ng mga bago sa panlasa Sumasabog siya kapag nakain mo na. at mga bagong karanasang ma-offer ng isla. Hindi po namin i-met yung expectation nyo. I-exceed po namin yan. Bago ang lahat, narito ang ilan sa aking travel tip when visiting Boracay. First thing to priority ay ang hotel na tutuluyan mo. Maging wais sa pagpili ng accommodation. Mura pero sulit. At ugaliing i-check kung saan nakalocate ang hotel mo. Dapat convenient sa lahat ng pangangailangan mo sa isla. Better kung may transfer services para wala na kayong isipin. Mabuhay and welcome to Azalea Hotels and Residences Boracay, a 4-star apartment hotel located at Station 2. Maganda yung location namin kasi we're at the roadside lang and a 2 to 3 minutes walk away from the front beach. Hindi namin na-expect na ganito kaganda yung room na sasalubong sa amin. So welcome sa aming unang kwarto, which is ito yung master bedroom na may sariling CR, living area, meron kami ditong kitchen para mas makatipid palalo. Kami na yung magluluto ng pagkain namin. And ito na yung second kwarto. This is good for 2. Yan, meron ditong dalawang double bed. Meron ditong TV, meron ditong cabinets. Gustong-gusto ko lalo sa mga kwarto kapag may natural light na pumapasok para hindi ka na masyadong gumagamit ng kuryente, di ba? Charis! Ganito pala sa Boracay. May palengke, may tsinelas. Dahil ang goal ay makatipid, we decided na magluto na lang. Mayroon kaming budget na 1,200 pesos. Umapatak na 300 pesos kada isa sa amin. Marami na kaya itong mabibili? OA na yan, B. We want to utilize our kitchen sa Azalea. Kaya andito kami ngayon sa market para bumili ng mga pwede namin malutuin. Siyempre gusto namin makatipid dito sa Boracay. Yan, yellowfin. Kasi yellow yung ano. Magkano po kilo neto? 500? Kaya pwedeng 600. Seryoso ba kayo? Tatawad kung kailang na-chap-chap na? So, bibili naman po kami ngayon ng rekado pang sinigang. Magkano po dito? Kangkong ito! Talbos nga eh. Ay, oh. 10 pesos po, no? Ito ba yung sitaw? Uy, sakto. Uy, ang galing! Meron ba tayong 2 pesos? Sulit na, di ba? Balita ko, meron daw ditong kainan na para ka lamang nasa bahay. Ang mga pagkain daw ko dito, mga lutong bahay. Masubukan nga. Kung naghahanap ka dito ng kainang nagsuserve ng paborito mga lutong bahay na may modern twist, dito lang yan matatagpuan sa restaurant na ito. At akalain mo ba na nasa loob lang ito ng hotel na aming tinutuluyan? Amazing, right? Para ka lamang nagbakasyon at home. Dito mararamdaman mo ang init ng Filipino hospitality habang ina-enjoy ang masasarap na putahe. Syempre, hindi pwedeng palampasin ang kanilang bestsellers. Subukan ang kanilang crispy pata, bulalo, sisig, at napakarami pa mga pagkain na pagpipilian dito. Yung food talaga namin is specializing in Filipino food. Maraming naghahanap po ng mga specialty namin like crispy pata, bulalo, kari-kari, and at the same time, yung pinaka-famous namin dito nga, sizzling tuna. When you think of Boracay, alam na siguro ng lahat kung gaano kaganda ang white beach ng isla. Paano kung puntahan naman natin ang ibang bahagi ng Boracay Island na mayroon pa daw natatagong paraiso? Ito ang Tambisaan Beach. Nasa likurang bahagi lang ito ng isla na matatagpuan sa Barangay Manok-Manok. Mapupuntahan dito ang ruins ng dating port at ang beach area nito. Magandang puntahan dito, lalo na sa umaga. Wala masyadong tao, kaya approve. Actually, this is my first time dito. And dito rin matatagpuan yung pinaka-port nila and yung beach area. Ang ganda ng beach. Next stop, ang Bulabog Beach. Isa na rin ito sa mga naging popular na puntahan ng mga turista. Dumarami na rin kasi ang mga atraksyon na pwedeng gawin dito.
Isa na dyan ang kitesurfing na dinadayo pa ng marami dahil sa ideal location nito at perfect season kung saan ito magandang gawin. Ito naman ang less popular beach dito sa Boracay, ang Ilig-Iligan Beach dahil siguro medyo may kalayuan ang papasok dito. Pero worth it naman ang pagpunta dahil halos masusolo mo ang buong area. This is one of the hidden gem to discover when visiting Boracay Island. Hindi mo talaga na-expect na nandito ka sa Boracay. Look at this, guys. And wala talagang masyadong tao ngayon. I think this is the usual scenario dito na hindi kasi alam masyado ng mga tao itong Ilig-Iligan Beach. And for our final stop, ang Puka Beach na perfect location if you want to see more sceneries. Ito ang madalas puntahan ng mga turista during the morning hanggang sa bago ang paglubog ng araw. Kaya don't be surprised kung medyo may karamihan ng taong makakasabay mo dito. Maraming mga naliligo dito ngayon, although medyo malakas ang alon. Pero dito sobrang linaw ang tubig, walang lumot. Pero talagang makikipagbuno ka lang talaga sa laki ng mga alon dito. Good morning! Andito na kami ngayon sa Station 1 and magbabanana boat kami today. And I think naka-private pero tatatlo lang kami. Ang ganda ng tubig ngayon, walang lumot. Probably nasa ibang part siya. Yan o, grabe o. Actually yung lumot talaga, seasonal. Lumalabas nga talaga yun kapag tag-init. Pero it doesn't mean na buong area ng Boracay is malumot. Papunta na kami ngayon sa activity area kung saan kami sasakay ng banana boat. And tatatlo lang kami. So kakalog-kalog kami sa banana boat mamaya. Isa sa mga hindi nyo dapat palampasin ay ang kainan na ito. They offer modern Filipino alfresco dining at perfect location din ito if you want to enjoy your food while watching the sunset. At syempre, isa sa mga kinagigiliwan dito ay ang fusion ng Mexican at Filipino cuisine. Kaya today, titikman natin ang ilan sa mga bestsellers nila. Grabe ang laki ng serving dito. So last night, andito rin kami. Ngayon, andito na naman kami to try different food kasi last night, Filipino food yung kinain namin for dinner. So ngayon, pure Mexican naman yung aming susubukan. Ang ganda ng view dito, as in. Grabe, sobrang daming flavor na malalasahan talaga. Sumasabog siya kapag nakain mo na. So, ang sarap kumain kasi you have the best view of Boracay and one of the best food dito sa island. Wow! Kung mahilig kayo sa Mexican or Filipino, pwede nyo subukan pagsabayin yung pagkain para matry nyo pareho. Dito, meron sila nitong signature na fruit shakes. Lalo na itong favorite ko na pineapple mint. Talagang ito yung isa sa binabalikan ko dito sa Boracay Island. Kasi dito ko lang na-try talaga yung pineapple na merong mint. Sobrang refreshing niya. And they have different choices of drinks, yung berries, kasi mga healthy options na pwede nyo pagpilian dito. Tara, let's eat. Alright everyone, welcome to #1 Sunset Party Cruise here in Boracay. Yung mga in-offer ng Red Whale is snorkeling, diving, free diving, and slide. We have kayak, crystal kayak, paddleboard, and speedboat. So, libre na po lahat yan, kasama na po lahat yan. Our cocktail is free. And also our pika-pika. Isa nga sa mga bago masusubukan sa Boracay ay ang Sunset Cruise. And most of the activities na pwedeng gawin ay libre mo na magagawa dito. All in one habang ine-enjoy ang view ng one of the best sunset in the world. Plus kung mahilig ka mag-party, isa yan sa mga highlight ng kanilang mga ino-offer. Literal na walang uuwi hanggat hindi lasing. But of course, sa 6 na oras nyo sa cruise, marami rin kayo makikilala dito. Kulang ang isang biyahe sa isang lugar kung wala kang mauuwing remembrance o pangpasalubong sa inyong mga loved ones. Don't worry, kahit saang parte ng isla, marami kang pagpipiliang items na mabibili. Mula sa mga locally produced hanggang sa mga branded products, kumpleto ata dito niyan. Pero syempre, mas maganda kung support local tayo. Kaya naman sa bawat pagbisita sa Boracay, hindi lang magagandang tanawin, hindi lang masasarap na pagkain at magagandang isla ang inyong maalala, kundi pati rin ang hindi malilimutang alagang Pilipino. Kaya naman kung hindi ka pa napunta rito, kulain mo na yan ng inyong ma-experience ang tunay na hospitality ng Boracay Island. This is one, and that's a story.